So yung spark plug niya, tinanong ko, bago. Halata naman talagang bago. Kasi tingnan nyo, oh, sinaw pa, makintab pa. Pero dito magkakalaman. Sa tester ko pa lang magkakalaman na. So hindi ko pa gagamitan ng spark plug tester talaga. Ito pa lang multimeter, malalaman ko na yan kung bakit sa spark plug siya nagkakaproblema. So ganitong test yan. So dito guys, ganito ko siya i-test. So marami na akong video nun. So naka-setting siya sa ohms, doon sa pinakamataas na resistance na setting. So ito siya, wala tong resistor. So ganitong test, dito muna sa dito sa dulo, yung may thread dito sa yung maliit. Tapos dito sa shield na to, dapat open line lang. So makikita open line. So pag dito kasi wala tong resistor, dapat ang lalabas ito is 0.1, 0.2, 0.3 or 0. So titingnan natin guys. Ang taas ng resistance na lumabas 220 something. Papatak pa ng 240, pabago-bago siya, nagpa-fluctuate. So, yan. Katulad ng sinabi ko, dapat yan 0.1 or 0.3, 0.2, 0.5, pasado pa yon. Pero 0.0 o 0, pwede yun kasi wala tong resistor. So ayan yung lumabas sa kanya. Ayan, pabago-bago. Ngayon nag 1 na naman, so nagpa-fluctuate siya. Ibig sabihin itong spark plug na to is may problema. Ngayon nag-iba na naman. So ayan, isalang natin sa spark plug tester. Plug tester, makikita talaga na may defect na yung spark plug nya. So kung titingnan yung spark nya, kalat. Ayun, no, kumakalat. Kung makikita sa video, ayan, kumakalat siya. So kumakalat, oh, kumakalat. So yung spark nya pumupunta dito sa shield ng spark plug. So ang tawag dito ay shield. So dapat yung spark nya ay nasa electrode lang at saka yung ground electrode. Ito yung tinatawag ng ground electrode. So yung makikita dito, yung spark nya ay yun, hindi na buo. So kumakalat dito sa gilid. So ayan. So klarong klaro na yung spark plug na to is defect.